Mahal, nagkaka-miscarriage ako. Halika, halika na sa ospital ngayon. Kailan ka nabuntis? Bakit hindi ko alam? Naglalabor si Beth ngayon tapos ginagawa mo to? Lumampas ka na. Pupunta ka ba o hindi? Wala talaga akong oras para dito. Ginoo. Matagumpay ang operasyon. Kambal, isang lalaki at isang babae. Kumusta ang kanyang kalagayan? Miscarriage na may malakas na pagdurugo. Kailangan niya ng operasyon ngayon. Papirmahin ang asawa niya sa papel. Nasa kanyang hipag siya, naglalabor siya. Pwede ba akong pumirma? Ha? Kailangan ba talaga siya? Hindi naman. E di ako na ang pipirma. Bilis ihanda para sa operasyon. Anong ginagawa mo? Rowena, parang nanganganak na ang sanggol. Bilis, dalhin si Beth sa ospital. Bilisan mo, tabi. Phil, ang sakit na ng tiyan ko. Wala akong oras sa kalokohan mo ngayon. Philip, habang abala ka sa pagprotekta sa kanya at sa kanyang sanggol, nawawala ang sarili nating anak. Philip, mag-iimpake ako ng ilang gamit para kay Beth. Galit ka pa ba? Tingnan mo, wala na si Paul at dinadala ni Beth ang kanyang mga anak. Hindi mo dapat gawin iyon. Ligtas na dumating ang kambal kahapon. Napakaliit at napaka-cute nila. Magugustuhan mo sila kapag nakita mo. Ang cute-cute sa'yo ng anak ng iba, ha? Hindi lang basta ibang tao si Beth. Mga anak sila ng kapatid ko. So naaalala mo palang mga anak niya sila, pero parang mga anak mo na ang trato mo. Allison, pwede bang tumigil ka sa pagiging unreasonable? Wala na ang kapatid ko. Tama lang na ako ang humalili. At ibig sabihin noon, pwedeng kalimutan mo ang sarili mong anak? Buong pamilya ilang buwan nang umiikot sa kanya. Hindi ba sapat na yun? Kailangan mo ba talagang nandoon? Sige, alam kong gusto mo na talaga ng anak. Pero darating din yan sa tamang panahon. Hindi mo pwedeng pilitin. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ginawa-gawa ko lang ang pagkakalaglag? Sige, buntis ka. Mali ako. Allison, anong ginagawa mo? Hiwalayan. Philip, gusto kong makipaghiwalay. Philip, gusto kong maghiwalay tayo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kakapanganak lang ni Beth. Wala siyang gana, pero perbeto niya ang sopas mong manok. Gumising ka ng maaga bukas para gawin yon at ipadala sa ospital. Philip, alis na tayo. Allison, anong problema mo? Kakadating lang ng kambal sa pamilya natin. Kanino ka ba nagwawala? Gusto ni Beth na magluto ako para sa kanya? Panaginip niya yon. Paano mo nasabi iyon? Manugang mo siya. Bakit ba napakamalas ng pamilya natin? Napangasawa ka ni Philip na tulad mong ulila na hindi pa nga makapag-anak. Ngayon nagseselos ka pa? Tama na yan? Sinasanay mo talaga siya. Lumampas ka na, magstay ka sa bahay at mag-isip. Huwag mo nang ulitin yung mga sinasabi mo. Allison. Pakasal tayo.
Oo, papayag ako. Wala akong oras sa kalokohan mo ngayon. Philip, tapos na tayo. Hoy, Susie! Allison, may malaking balita ako. Anong nangyari? Naalala mo pa ba yung Oregon Project? Siyempre. Sumama ka sa akin sa site ng ilang beses. Pero sa huli, na-reject ang proposal ko. Hindi ni-reject ang proposal mo. Ninakaw ito ni Beth. Ano? Nakita ko yung balita kaninang umaga. Pinadala ko na sa'yo yung link. Pwede mong tingnan. Kaya pala naisantabi ang plano ko. Kung tama ang alala ko, si Philip ang nag-submit ng proposal para sa'yo, di ba? Hindi makapaniwala. Simula pa noon, panig na siya sa kanya. So ano ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang lahat ng sa akin. Susunduin kita ngayon. Sige. Hoy, Liam. Mahal. Ako. Gusto ko nang umuwi. Nabaliw na ba si Philip o ano? Sa nakaraang 6 na buwan, tuwing nararamdaman ni Beth na masama ang pakiramdam, iiwan ka niya. At ngayon, nagdulot pa siya ng pagkalaglag mo. Naalala pa ba niya na asawa ka niya? Sa palagay ko, iniisip niyang kaya niyang magkaroon ng parehong paraan. Parehong paraan, ano ba? Ang dami mong pinagdaanan mula nang ikasal ka sa kanya at hindi niya ito pinapansin. Ngayon, nagmamadali siyang magpanggap bilang kapalit na asawa niya. Dapat mong iwan ang gago na yon. Gagawin ko? Pero kailangan ko ring maghigante. Mayaman ang nanay ni Beth at nanganak siya ng kambal para sa kanila. Tiyak na susuportahan siya nila. May suporta siya. At ako rin. Alam mo ba, ng isang tao na mas makapangyarihan kaysa sa mga Nolan? Ako na ang sasagot sa pinto. Sige. Ano ang ginagawa mo dito? Dumating ako para sunduin si Allison pa uwi. Akala ko ang inaalagaan mo lang ay ang hipag mo. Nagulat ako na naaalala mo pa si Allison. Ito ay usapin ng aming pamilya. Wala kang pakialam dito. Allison, sumama ka sa akin pa uwi. Allison. Allison! Pumasok ka muna. Kakausapin ko siya. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Ano yon? Nakakahiya ka at sinaktan mo pa ako. Sinaktan mo ako. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Philip? Simula pa lang yan ng sampal na yon. Ang abogado ko ay maghahanda na ng divorce papers bukas. Siguraduhin mong pipirmahan mo. At sabihin mo kay Beth na aasahan niya ang summons mula sa korte. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo siya isasakdal? Mukha kang nababahala. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong proyektong Oregon? Hindi yan ang iniisip mo. Kung gusto mong ituloy yan, maaari akong mag-alok ng kabayaran. Kabayaran? Akala mo babayaran mo na lang ako, Philip? Ganun na lang ba ako sa'yo? Lumabas ka! Bakit mo ginagawa ito sa pamilya natin? Pamilya? Kung talagang itinuring niya akong pamilya, maalala niyang asawa mo ako. At titigil na siyang umasa sa'yo para sa lahat. Ngayon, lahat sila nagsasabi, napakakasalan mo na siya.
Ni hindi alam ng kahit sino na asawa mo ako. Kakamatay lang ni Paul at malalim ang depression niya. Umaasa lang siya sa akin dahil naaalala niya yung asawa niya sa akin. Nakakatuwa naman. Dapat kayong dalawa ang magkatuluyan. Pirmahan mo ang divorce papers. At pwede na siyang umasa sa'yo magpakailanman. Allison, hindi mo siya pwedeng kasuhan, kakapanganak lang niya. Eh ako, nawala lang ang sa akin. Bakit pa ako nag-aaksaya ng oras sa kanya? Allison. Allison, may lagnat ka. Kailangan nating pumunta sa ospital. Philip, kung may mangyari man sa sanggol, ayoko nang mabuhay. Magiging maayos ang sanggol. Patingnan muna natin siya. Allison? Allison! Gising ka na? Anong ginagawa mo rito? Allison, masakit, di ba ang mawalan ng anak? Sinadya mong itulak ako. Nang sadya, Oo. Ang pamilya Nolan ay hindi nangangailangan ng napakaraming anak. Beth, ang sama mo. Magbabayad ka sa ginawa mo. Talaga? Iyon lang ang bagay na sinasabi ng mga mahihinang tao para aliwin ang sarili. Hiwalayan mo si Philip. Pwede kang magtakda ng iyong mga kondisyon. Kaya ang depression mo, kasinungalingan din. Oh, ano naman ngayon? Lubos akong pinaniniwalaan ni Philip. Sa isang tawag ko lang, iiwan ka niya agad para sumama sa akin. Ang isang ulila na tulad mo ay hindi karapat-dapat. Ang isang ulila na tulad mo ay hindi karapat-dapat na makapag-asawa sa pamilya Nolan. Bakit pa kaya? Sa tingin mo, hindi sinabi ni Philip kanino man na asawa ka niya? Kaya sa tingin mo masasaktan mo ako ng basta-basta dahil lang ulila ako at walang magulang? Tama. Walang magtatanggol sa'yo, kaya kitang iparamdam nang hindi man lang nagsusumikap. Allison, alam kong gustong-gusto mong magkaanak, pero naging napaka-obsessed mo na na-imagine mong buntis ka. Bata pa naman kayo ni Philip, pwede pa kayong magsubok. Beth, gusto mong magpanggap? Sige, makikipagpanggap ako. Sinampal mo ako? Allison, anong ginagawa mo? Allison, ikaw? Lumabas ka? O sasampalin kita ulit? Nababaliw ka na. Halika na. Beth, gustong-gusto mong maging kabit? Sige, papayagan kita. Philip, pasensya na. Kasalanan ko kaya nasaktan ka rin ni Allison. Huwag mo na siyang puntahan muli. Ako, Magpahinga ka. Marami akong ginagawa. Kailangan ko nang umalis. Philip,
Kainis ka, Allison Lloyd. Kahit na ganito na ang nangyari, pinoprotektahan ka pa rin niya. Beth, anong nangyari kay Philip? Nakita ko siyang umalis ng galit. Rowena, kasalanan ko ang lahat. Narinig kong nasa ospital si Allison, kaya pinuntahan ko siya. Pero mali ang pagkakaintindi niya. At sinampal niya ako. Sinaktan pa niya si Philip. Ano, sinaktan ka niya? Pupuntahan ko siya ngayon. Rowena, okay lang. Hindi stable ang kondisyon ni Allison ngayon. Baka ikaw pa ang pagbuntunan niya. Naku, kawawa ka naman. Namamaga ang mukha mo at iniisip mo pa rin ako. Sige, kumain ka muna ng sopas. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Si Liam Hodson, ang pinuno ng Hodson Corp, ay di umano'y natagpuan ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na babae at balak niyang ibigay sa kanya ang kalahati ng shares ng kumpanya bilang regalo. Kalahati ng shares ng Hudson Corp? Napakalaking halaga ng pera yan. Eh, kapatid niya naman. Makakatuwiran yun. Totoo. Sino kaya itong maswerteng babae? Kakahanap lang sa kanya at ganito kalaki ang ibinibigay niya. Isipin mo kung gaano pa siya kalambing sa hinaharap. Inumin mo na ang sopas mo. Rowena, ipinost ni Allison ang sertipiko ng kasal nila ni Philip online. Inaaway na ako ngayon ng lahat. Ano? Nabaliw ka na ba, Allison? Sinabi ko bang pwede mong ipaalam sa publiko ang relasyon mo kay Philip? Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Para sabihin sa mga tao na may asawa na ako. Allison, sobrang namimiss ko lang si Paul. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Mas mabuting maglabas ka ng pahayag ngayon din at sabihin mong peke ang mga litrato. Pagkatapos, humingi ka ng tawad kay Beth. Managinip ka. Sumasagot ka pa rin? Ikaw ay isang walang kwentang babae na walang pamilya. Kahit pa protektahan ka ni Philip, marami akong paraan para pagtibayin ka. Kung hindi mo ilalabas ang pahayag na yon, papaanul ko kayo. Ayos. Yun mismo ang gusto ko. Pakiusap sabihin mo kay Philip na pirmahan ang annulment papers sa lalong madaling panahon. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para humingi ng annulment? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Sino kayo? Narito kami para sunduin ang aming tagapagmana. Tagapagmana? Beth, nalaman ba ng mga magulang mo na binubuli ka at nagpadala ng seguridad para protektahan ka? Sobrang spoiled lang ako ng mga magulang ko. Sabihin mo sa tatay ko, hindi na kailangan ito. Ang mga Nolan ang magpoprotekta sa akin. Maligayang pagbabalik, miss. Maligayang pagbabalik. Mali ang tao ninyo. Siya ay isang ulila na walang magulang. Paano siya magiging tagapagmana? Pakibagalan ang tono ninyo. Siya ang matagal nang nawawalang tagapagmana ng Hodson Corp. Kung sasaktan ninyo siya, kakausapin kayo ng Hodson Corp. Ano ang sinabi mo? Bakit ikaw? Nasaan ang kapatid ko? May inasikaso si Mr. Hodson. Pinauunan niya ako para tulungan ka dito. Kapag tapos na siya mismo ang susundo sa iyo pa uwi. Sige, nakuha ko na. Allison, anong kalokohan ang ginagawa mo? Ikaw? Ang tagapagmana ng Hudson Corp? Huwag kang magbiro. Seryoso, Allison. Kahit nasamantalahin mo ang balita, maling pamilya ang pinili mo. Kung may mangyaring masama, hindi ka namin mapoprotektahan. Naiintindihan ko na ngayon. Mga artista lang itong hinire mo, di ba? Sa tingin mo makakaloko ka sa amin nito? Ang ingay. Sige, ako na ako sa kanila ngayon. Allison, anong ginagawa mo? Alisin mo ang kamay mo sa akin. Hindi. Bitawan mo ako! Tumigil ka. Tulungan mo ako sa paglabas. Oh, Oh. At maghanda ng kasunduan sa diborsyo. opo, miss. Rowena, ba't ginagawa ito sa akin ni Allison? Wala namang anuman sa pagitan namin ni Philip. Wala talaga. Ako. Namiss ko lang talaga si Paul. Ngayon, inaatake na ako ng buong internet. Tinatawag akong maninira ng pamilya. Hindi ko kayang mabuhay sa kahihiyang ito. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Beth, mahal, kumalma ka. Ako na ang bahala sa kanya. Philip,
Ayaw pa rin niyang sagutin ang mga tawag mo? Hahanapin ko siya mismo at sisiguraduhing magbigay siya ng paliwanag kay Beth. Philip, huwag mong palalampasin yon tulad ng dati. Hindi lang niya kinainisan si Beth, nag-hire pa siya ng mga tao para gawin yon at muntik na kaming mapahamak. Kung hindi mo siya paparusahan, baka magdulot pa siya ng mas malaking problema sa hinaharap. Alam ko. Nahanap mo na ba siya? Hindi. Ba't ang dami mong pawis? Ano yon? Nagpadala si Miss Lloyd ng dokumento sa opisina. Narito. Marahil ay liham ng paghingi ng tawad. Ibigay mo sa akin. Allison, ang lakas ng loob mo. Miss, pinagsasama-sama ang mga Nolan at Snells para itago ang balita. Palakihin pa ito. Ilabas ang balita tungkol sa Philip, ibinigay ang proyekto ko sa Beth. Gusto kong mag-trending sila sa loob ng 2 linggo. Oh, Bakit nag-trending pa rin ito at mas lalo pang tumataas ang atensyon? Mr. Nolan, sinubukan namin ang lahat. Patuloy na naglalabas ng mga balita ang Miss Lloyd. Hooked ang publiko. Mahirap itong pigilan ngayon. Wala pa ring senyales sa kanya? Wala. Nanay, Philip, bakit hindi pa nababa ang balita? Umiiyak ang Beth buong araw at hindi kinain kahit ano. pinagtatrabaho ko ito. Sabihin mo sa kanya na huwag gumamit ng phone. Kasalanan lahat ito ng Allison. I-cancel ang lahat ng cards niya. Gumagastos siya ng malaking pera para mabuhay ang balitang ito. Narinig mo ba ako? Putulin mo ang kanyang pondo. Pigilan mo siyang magpalaganap ng chismis. Hindi lang ito usapang dalawa nyo. Apektado rin ang kumpanya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Kanselahin mo lahat ng kanyang mga card. Lahat. Lahat talaga. Pero paano siya mabubuhay doon nang walang pera? Mas mabuti nga. Kapag walang pera, uuwi siya. Baka lalo lang siyang magalit nito. Kahit na ganon, hindi ko ito maayos kung hindi ko siya mahahanap. Gets ko. Tatawagan ko na ang bangko. Hi mga mare! Hi! Suzy, ito ba ang tinatawag mong emergency? Oo, kaya ka lang nahulog sa isang gago tulad ni Philip dahil kulang ka pa sa nakikilalang lalaki. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Hindi ka pa nga opisyal na diborsyada, kinansela na niya ang card mo. Credit card lang yan. Kung ika-cancel, hayaan mo na. Di ko naman ginamit yan kahit kailan. Dapat sinagad mo na ang card niya nung may pagkakataon ka pa. Eh di malamang habulin na nila ako ngayon para sa pera. Ang kakapal talaga ng mukha nila. Kalimutan mo na. Di natin kailangan ng pera ng gagong yon. Ako ang sasagot sa lahat ngayong gabi. Magsaya ka lang. Huwag kang tumayo dyan. Halika, aliwin mo kami. Miss, inom tayo. Isa pa, masadyaan kita ng balikat. Tuloy lang, Mes. Sige na. Tumigil ka na sa pag-inom. Lasing ka na. Magagalit sa'yo si Allison. Magagalit? Umalis siya sa bahay at binablock ako. Di ko na siya mahagilap na ngayon. Phil, ayoko sabihin, pero ilang beses mo na siyang iniwan para kay Beth. Siyempre, galit yun. Kausapin mo lang siya. Mahal na mahal ka niya. Maaawa yan sa'yo. Pero pinadalhan niya ako ng divorce agreement. Ano? Disenyo lang yan. Sino bang may pakialam? Sinabihan ko siya na babayaran ko ng 10 beses ang halaga. Pero nagbabanta pa rin siya ng diborsyo sa akin. Hindi basta-basta itinapon ang salitang diborsyo. Bueno, sa tingin ko, hindi pera ang habol ni Allison. Muntik na siyang mabaon sa landslide dahil sa proyektong yun. Tapos ibinigay mo lang ang kredito kay Beth. Siyempre, galit na galit siya, di ba? Desisyon yon sa init ng ulo.
Hindi ako nag-isip. So kaninong panig? Ka na ngayon? Ano? Dapat magdiborsyo ka na. Henry, anong ibig mong sabihin? Lasing siya, hindi niya yun sinasadya. Huwag mong dibdibin. Oo. Hindi naman niya gaanong kilala si Allison. Umupo ka, tara na, tuloy lang ang inuman. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo dito? Pasensya na, hindi kita nakita na paparating ka. Okay lang. Hindi ka ba nag-aalala na magagalit si Philip na nandito ka? Ano, lalaki lang ba ang pwede pumunta dito? Wow, nag-aapoy ka na. Mukhang talagang nagkamali si Philip ngayon. Huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Sige. Hindi ka talaga karapat-dapat para sa kanya. Ano? Sabi ko, hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Kaibigan mo ba talaga siya? Sino nagsabi sa'yo na kaibigan ko siya? Hindi ba? Hindi. Alis ka na ba? Isasakay kita. Hindi na, salamat. Hindi pa ako handang umalis. Nasa kabilang kwarto si Philip. Kung malaman niyang nandito ka, Nako, bigla akong nanghina. Kailangan ko na talagang umuwi. Salamat. nandyan ang kotse ko. Ihahatid kita pa uwi. Okay lang, may susundo sa akin. Sige. Aalis na ako. Okay. Allison. Bakit ka nandito? Lasing ka kagabi. Sinabihan ako ni Rowena na dalhan ka ng pampaginhawa. Hindi na kailangan. Lumabas ka nga sa kwarto ko ngayon din. Philip, narinig kita na tinatawag ang pangalan ni Allison kanina. Hindi pa ba kayo nagkakabati? Paano kung ako na lang ang humingi ng tawad sa kanya? Ayos lang. Ako na ang bahala sa balita online. Magpagaling ka na lang. Pero natatakot ako na baka makaapekto ito sa relasyon mo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba? Ako, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Philip, maaari kong sabihin sa'yo, pero ipangako mo sa akin na hindi ka magagalit. Sabihin mo na. Na-record ito ng kaibigan ko. Pero sa tingin ko hindi ganoon si Allison. Bukod pa riyan, kaibigan mo yon. Nagtataka nga ako kung bakit. Bigla niya yon sinabi sa akin kahapon. Ano? Sabihin mo sa kaibigan mong bantayan ang bibig niya. Kapag may narinig ako tungkol dito, hindi ko siya palalampasin. Philip, Ngayon, umalis ka sa kwarto ko. sige. Papaalalahanan ko siya.
Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Ang hindi kasali, umalis ka. Sabihin mo sa akin, anong problema? Bakit mo gustong hiwalayan ko si Allison? Akala ko mas mahalaga sa'yo ang hipag mo. Hindi ko maintindihan kung bakit nagwala si Allison ngayon. Naintindihan mo na ba ngayon? Kung walang umaalalay sa kanya, hindi siya magwawala ng ganyan. Mukhang kilalang kilala mo ang asawa mo. Walang umaalalay sa kanya, kaya't ikaw at si Beth ang laging naninira sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ikaw pala ang nasa likod nito? Henry, kaibigan kita. Kaibigan, dahil lang kaibigan kita, kailangan kong sabayan si Beth na pang-api sa asawa mo? Mr. Fuller, may kumuha ng litrato sa atin kagabi. Allison! Philip? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Henry? Kasama mo ba siya ngayon? Maraming beses na kitang tinawagan pero hindi ka sumagot. Ngayon, siya ang tinatawagan mo. Kailan pa kayong dalawa nagkita-kita sa ilalim ng ilong ko? Philip, may problema ka ba? May something sa inyo ni Beth pero ngayon ako pa ang sinisisi mo. Eh bakit mo siya tinawagan? Bakit may nakakita sa inyong nagmamahalan? Hindi ako nagtanong ng mas malalim ng kayo ni Beth ang nasa headline. Ngayon, umalis ka na sa opisina ni Mr. Fuller. Bakit? Siya ba ang pinagtatanggol mo ngayon? Allison, hindi pa tayo diborsyado. Hindi ako kasing walang hiya ninyong dalawa. Kumusta? Ano ba ang meron sa inyong dalawa? Hindi kami kasing walang hiya ninyong dalawa, Henry! Alam niya ang limitasyon, hindi tulad ni Beth? Sagutin mo. Sa palagay ko, sinubukan ulit ni Beth na kitlin ang sarili niyang buhay. Bakit siya pa ang dapat tumawag sa akin ngayon? Hindi ko palalampasin ito. Nakuha ko. Babalik ako agad. Huwag mong seryosohin ang mga sinabi ni Philip. Ako na ang bahala sa litrato. Totoo bang maghihiwalay na kayo ni Philip? Oh, May kilala akong ilang magagaling na abogado. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kitang ipakilala sa kanila. ayos lang. Nakahanap na ako ng pinakamahusay na abogado. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Ginang Smith? Ginang Lloyd, anong nangyari? May problema sa orphanage. Kailangan kong pumunta doon kaagad. Ihahatid kita. Sige. Ginang Smith, gising ka na. May nararamdaman ka bang masama? Tatawagin ko ang doktor. Nasaan ang mga bata? Huwag kang mag-alala. Lahat ng bata ay ligtas. Nasunog ang orphanage. Okay lang yan, basta ligtas ang mga bata. Hello? Allison? Anong masasabi mo sa babalang ito? Sinusunog mo ang ampunan. Sino ka? Si Beth lang ang anak kong babae. Dahil nagdurusa siya, kailangan mong magbayad. Ikaw si Yasmin Snell. Oh, may isang araw ka para ipahayag na peke ang pahayag mo noong una. Kung hindi, mas malala ang kahihinatnan kaysa ngayon.
Ginang Lloyd, ayos na ang pasyente ngayon. Pwede na siyang umuwi pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Sige, salamat. Ginang Smith. Anak, hindi mo kailangang magsalita. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko inasahang na ang ampunan ng pag-iinitan nila. Hindi mo kasalanan. Ang mga masasamang taong yon ang may gawa nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginang Smith, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ko ang hustisya para sa ampunan. Allison, huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib. Ginang Smith, mag-iingat ako. Sana'y ligtas kayong lahat. Alam ko. Pero ang mga masasamang yon ay dapat magbayad sa ginawa nila. Allison, kumusta na si Mrs. Smith? Dumiretso ako rito nang mabalitaan ko. Bitawan mo ako. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Allison, ganito pa rin katigas ang ulo mo? Ako na lang ang makakatulong sa'yo ngayon. Sigurado ka bang tutulungan mo ako? Siyempre naman. Sige, ipunta mo rito si Yasmin para sa akin. Si Yasmin? Bakit mo siya hinahanap? Siya ang nag-utos na sunugin ang orphanage. Muntik nang mamatay si Miss Smith. Imposible. Hindi magagawa ni Mrs. Snell ang ganyan. Nag-aakala kang nagsisinungaling ako, ha? Hindi yan ang ibig kong sabihin. May hindi pagkakaunawaan siguro. Si Yasmin mismo ang tumawag sa akin at nagsabi niyan. Bakit pa ako nag-aaksaya ng hininga sa'yo? Umalis ka dyan. Bilis! Kailangan ba talagang gawin mo ito? Kausap ko ang asawa ko. Sino ka para makialam? Pero wala siya sa mood. Henry, hindi ko pa siya dinidiborsyo. Sino ka para sumagot para sa kanya? Kaibigan ako niya. Taka! Ipinagtatanggol mo siya. Magloko ka sa ibang lugar, tigilan mo ako. Allison, invisible ba ako sa'yo? Sasama ka sa kanya habang nandito ako. Henry. Sige. Alam ko kung paano pakikisamahan si Yasmin. Ano? Ano? Mahal na mahal ni Yasmin si Beth, pero mas mahalaga sa kanya ang career niya. May pinag-uusapan siyang proyekto na makakaapekto sa pag-unlad ng kumpanya niya. Kung magaw mo ang proyekto, magiging masyado siyang busy para asikasuhin si Beth. Bakit? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? May potential ang proyektong ito. Kung masesecure mo ang deal, edi hindi ka na kailangang matakot kay Yasmin. Salamat. Walang problema. Tungkol sa litrato, ipapaliwanag ko kay Philip. Hindi na kailangan. Hindi ba makakaapekto ito sa pagkakaibigan ninyo? Nagbabago ang motivasyon sa pagitan ng mag-asawa, lalo na sa pagitan ng magkaibigan. Ihahatid na kita pabalik. Salamat. Miss Lloyd, nasa bagong lugar na ang mga bata ngayon. Pinag-aaralan ko pa rin ang sanhi ng sunog. Hindi na kailangan. Si Yasmin ang may gawa. Yasmin, ibig mong sabihin ang nanay ni Beth? Tingnan mo ang proyektong ito.
Kung proyekto ni Yasmin iyan, sikapin mong agaw. Naunawaan. Nababago ang mga bagay sa pagitan ng mag-asawa, lalo na sa pagitan ng mga kaibigan. Baka mali ako. Bakit magkakaroon ng nararamdaman si Henry para sa akin? Miss Lloyd, batay sa impormasyong ibinigay mo sa akin, matagumpay nating naagaw ang deal mula kay Yasmin. Nakahanap din kami ng ebidensya ng tax evasion ng kanilang kumpanya. Nagsimula na ng investigasyon ng autoridad. Magaling. Ipinakita ko kay Mr. Hodson ang proyekto. Iminumungkahi niyang mag-invest ka dito. Sa tingin niya ay maganda ito? Oh, Sige, nakuha ko. mag-enjoy ka sa pagkain mo. Nawala mo ang huling baraha mo. Nawala na ang huling baraha mo. Allison, paano mo ako nati-trip? Ginoong Fuller, salamat sa pagtulong sa akin kay Yasmin. Walang anuman, kasi kaya mo. Ano tao? Napakahalaga ng impormasyong ibinigay mo. Nakuha ko na ang deal mula kay Yasmin. Ito ang kasunduan sa hatian. 50-50. Ginang Lloyd, ang generous mo. Karapat-dapat ka nito. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako interesado sa tubo? Ano ang interesado ka? Tingnan mo ang phone mo. Ano yun? Pinadala ko na sa'yo. Eksklusibong balita. Ang panganay na manugang na babae ng mga Nolan, si Beth ay may depresyon matapos pumanaw ang kanyang asawa. Nahuli siya sa isang iskandalo nun kay Philip dahil napagkamalan niya itong si Paul. Hindi niya sinasadya na makipag-away kay Philip at sa kanyang asawa. Ang tagal na pero yun lang ang alam niyang gawin. Kailangan mo ba ng tulong ko? Ayos lang, marami ka nang nagawa para sa akin. Kailangan ko nang umalis. Iiwan ko na ito sa'yo, ipadala mo sa akin pagkatapos mong pirmahan. Sige, sasamahan kita. Anong ginagawa mo? Pinagtatanggol mo pa rin siya. Ikaw ba ang dapat kong ipagtanggol? Ayos ka lang ba? Oo. Saan mo siya dadalhin? Kung gusto mong sirain ang reputasyon niya, pigilan mo ako kung kaya mo. Binalaan kita na huwag gamitin ang opinyon ng publiko bilang sandata. At ngayon, babayaran mo yon. Anong ibig mong sabihin? Humingi ka ng tawad kay Beth ngayon. Papaalalahanan ko siyang magpaliwanag para sa iyo. Ano ang gusto mo, Beth, na aminin? Allison, tama na ang kalokohan. Umabot na sa tenga ni Lolo ang usaping ito. Kung hindi mo papayapain ang publiko, sa palagay mo ay makakaya mong panatilihin ang posisyon mo bilang Mrs. Nolan? Bakit iniisip mo pa rin na nagmamalasakit ako sa titulong pakitang tao lamang? Hindi ba't ginagawa mo ang lahat ng ito dahil gusto mong ipagmalaki ang katayuan mo bilang Mrs. Nolan? Sige, panaluhan mo na basta magsuri ka kay Beth. Hihingin ko kay Lolo at kay Nanay na mag-ayos ng malaking kasal para sa iyo. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Huwag kang gumawa ng eksena. Pumunta tayo sa ospital. Ito ang pinakamalaking pagbibigay ko. Ano pa ang gusto mo? Tara na. Allison!
Kung magpapatuloy kang ganyan, kahit ako ay hindi na makakapagtanggol sa iyo. Philip Nolan, kailan ka ba nagtanggol sa akin? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Dapat mong asikasuhin ang mga gawain mo. Hindi malala ang sugat. Maglalagay lang ako ng ointment dito. Sigurado ka ba? Oh, Pasasalamatan kita ng maayos sa susunod. Sige, Huminto ka sa dakong unahan. aalis na ako. Magmaneho ka. Miss Lloyd, opinyon ng publiko online ay nasa panig ni Beth. Ang mga komentong umaatake sa'yo ay organisado lahat. May malamang gumagalaw sa likod nito. Sinimulan ko ng ayusin. Hindi na kailangan yan. Sa halip, dagdagan pa natin ang apoy. Ano po? Kung gusto mong bumagsak ng malakas ang isang tao, kailangan mo muna siyang itaas. Ibig mong sabihin, Pataasin mo pa ang hype. Bukas ng umaga, bibigyan natin sila ng malaking sorpresa. naiintindihan ko. Philip, nandito ka pala. mag-post ka ng statement. Sabihin mo na si Allison ang nag-alaga sa'yo habang may sakit ka at alam mo na ang tungkol sa kanya sa pagpapahayag ng relasyon natin. Ano? Ang sinabi mo? Masyadong matindi ang usap-usapan online ngayon. Natatakot ako baka hindi niya kayanin. Pero ako rin naman ininsulto ng lahat online dati. Magiging utang na loob ko sa'yo ito. Pamilya tayo. Wala kang utang sa akin. Ipapaliwanag ko na ang totoo para sa kanya. Anong problema? Isang miscarriage surgery report? Ang pasyente ay Allison Lloyd? Hindi pwedeng mangyari yan. Beth, anong nangyari? Rowena! Anong problema mo? Tingnan mo kung gaano kabalisa si Beth. Bakit nakatitig ka lang sa cellphone mo? Anong tingin yan? Rowena, si Allison ito. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ito. May nag-upload ng video kung saan sinusubukan kong magpakamatay dahil sa depression sa internet. Hindi alam ng mga netizen ang totoo, kaya lahat sila ay inatake si Allison. Tapos, gumawa si Allison ng pekeng report ng operasyon sa pagkalaglag at ipinost ito online. Ano? Ang lakas ng loob niyang gawin yan? Ibig mong sabihin, ang report ng operasyon sa pagkalaglag na ito ay beke? Anong tono yan? Hindi ba dapat alam mo ang kalagayan ni Allison? Dinala ko siya sa napakaraming doktor, perang lahat sila ay nagsabi sa akin na hindi siya maaaring magbuntis. Tama yan, Philip. Kung talagang nagkaroon si Allison ng pagkalaglag ng araw na nanganak ako, bakit hindi ito na-expose noon pa? Bakit ngayon, sa araw na ito? Nakita niya sigurong panig sa akin ang publiko, kaya ginamit niya ang paraang ito para baligtarin ang usapan. Lumampas na si Allison. Sinusubukan niyang itulak si Beth sa bangin. Hindi naman kailangan ni Allison na gumamit ng ganitong taktika. Pamilya tayo. Hindi ko lang basta panonoorin habang siya'y nahuhulog sa buhos ng opinyon ng publiko. Bukod pa riyan, nangako na ako kay Philip. Nangakong lilinisin ko ang kanyang pangalan online. Hindi ko inakala na si Allison ay... Ang mga record ng ospital, lahat ng kanilang mga operasyon. Kung gusto kong malaman kung totoo ang ulat na ito, kailangan ko lang tanungin ang doktor na nagsagawa ng operasyon. Tama, imbestigahan ito ng mabuti. Bayaran ito ni Allison. Rowena, sa tingin ko masyadong emotional si Philip ngayon. Dapat mong sundan siya, baka siya'y makipag-away sa doktor. Pero ikaw, ako ayos lang. Ang pamilya natin ay nasasangkot sa isang kontrobersya ng publiko. Wala dapat mangyari kay Philip ngayon. Tama ka, sundan ko siya. Ikaw dito ka na lang at magpahinga. Sige. Kumusta? Kailangan ko ng tulong mo.
Ginong Nolan, ang ospital ay walang record ang operasyon sa pagkalaglag ni Ginang Nolan. Peke ang ulat na yon. Ginang Lloyd, ang iyong ulat ng operasyon sa pagkunan ay naipost na online. Tulad ng inaasahan mo, ang social media ni Beth ay binabaha ng mga atake, kahit ang kanyang ina ay naapektuhan na. Bumubulusok ang stock price ng Nolan Corp. Kunin ang mga stock ayon sa plano. Naipasa ko na ang order, pero may ibang tao ring namimili ng shares ng Nolan Corp. Sino? Si Ginoong Fuller. Si Henry Fuller? Bakit niya binibili ang shares ng Nolan Corp? Tinutulungan ba niya si Philip? Sa tingin ko, hindi. Kung gayon, katulad niya tayo, sinisipa ang Nolan Corp habang ito'y lugmok. Sa tingin ko, ganun nga. Talaga nga, kapag pera na ang usapan, anumang tinatawag na pagkakapatiran ay pangalawa na lang. Sa tingin ko, si Ginong Fuller ay... Si Suzy ito. Sagutin ko ito. Hoy, Suzy. Allison Lloyd, si Suzy ay nasa akin ngayon. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, pumunta ka mag-isa para makita ako. Philip, ikaw... Anong nangyari, Miss Lloyd? Dinukot ni Philip si Suzy. Siguro naghihiganti siya para kay Beth. Sasama ako sa'yo. Hindi. Sundan mo ako mula sa malayo. Gusto ni Philip na mag-isa akong pumunta. Natatakot ako na saktan niya si Suzy kapag nakita ka niya. Pero... Gawin mo ang sinasabi ko. Hindi ko hahayaang mapanganib si Suzy dahil sa akin. Naiintindihan ko. Allison, lumabis ka na naman ngayon. Akala mo ba maluloko mo ako? Sa parehong panlilin lang ng 3 beses? Nasaan si Suzy? Yun lang ang sasabihin mo? Ako ang gusto mo. Wala siyang kasalanan. Pakawalan mo siya. Ang iniintindi mo lang ay ang ibang tao. Allison, nakalimutan mo na ba na hindi pa tayo diborsyado? Asawa mo ako, pamilya mo ako. Akala ko maiintindihan mo sa sandaling na isinilbi ko sa'yo ang mga papeles. Hiwalay na tayo! Dahil lang sa mas maraming oras. Ang inalay ko para alagaan si Beth. Ginawa mo na lang at ginawa ng peking miscarriage surgery report? Ano? Bahagi lang yan ng plano mo. Una ang marriage certificate, tapos ang miscarriage report. Gusto mong dalhin niya ang tatak ng kabit habang buhay. At ibagsak ang pamilyang Nolan. Ganon ba kalalim ang galit mo sa akin? Ganon ba kalalim ang galit mo sa pamilya ko? Akala mo peke ang miscarriage surgery report. Na iyon? Ano pa? Nagpadala ako ng tao para magtanong sa ospital. Sabi nila, wala kang ginawang kahit anong operasyon. Ikaw ba ang nagtanong sa ospital or si Beth ang nagsabi sa'yo niyan? Allison Lloyd, kailan ka nagbago at naging ganito ka-agresibo? Hindi ka ganyan dati. Si Suzy ba ang nagturo sa'yo nito? O dahil may Henry kang nasasandalan? Kaya tumaas ang iyong kumpiyansa? Kaya alam mo rin palang, lagi akong nagtitiis sa lahat. Dahil wala akong nasasandalan? Nakakatawa. Asawa kita, pero ang suporta mo ay ibinigay mo kay Beth. Hinayaan mong gamitin niya ang kumpiyansang binigay mo para paulit-ulit akong hamakin at hindi pa ako pinapayagang lumaban? Kailan ba naman hinamak ni Beth ang iyo? Ikaw ang laging nagtutulak sa kanya sa bangin. Oh, tama ka ng lubos. Ginawa-gawa ko lang ang lahat. Gusto ko lang siyang mamatay. Kaya, iminumungkahi kong pirmahan mo na agad ang mga papeles. Kung hindi, hindi ako titigil. Allison Lloyd. Ano? Nagsisisi ka bang hindi mo tinamaan ang target mo? Anong ginagawa mo? Ikaw... Anong ginagawa mo? Masyado kang emosyonal ngayon kaya hindi na kita kakausapin. Pero hindi rin kita pwedeng iwanang mag-isa. Mula ngayon, magkasama tayo 24 oras 7 araw sa isang linggo. 24/7? Sigurado ka? Sigurado ako. Basta ako, alis ka. Sa loob ng 1 oras. Allison, Wala si Suzy dito, di ba? siya ang pinakamatalik mong kaibigan. Hindi ko naman talaga sasaktan siya.
Kailan ka naging malapit kay Henry? Hanggang saan na ang narating ninyong dalawa? Allison, layuan mo si Henry! Hindi siya mabuting tao! Allison Lloyd! Dapat umalis ka na. Nakakainis. Sagutin mo or ibaba mo. Nanay? Anong nangyari kay Beth? Philip, bumalik ka agad. Nagpakamatay si Beth. Hindi ba't sinabi kong bantayan mo siya? Ako ay, bumalik ka na lang agad. I-unlock mo. Gusto mo bang iwan ako ng ganito kalala? Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang gustong umalis. I-unlock mo. Kung mahuli ka, baka hindi mo na muling makita si Beth. Hindi mo ba iniisip na isasama mo ako? Ipinapayo kong huwag. Kung makita ako ni Beth, baka mamatay na talaga siya. Huwag mo nang ulitin ang walang kwentang laro na yan. Sayang lang sa oras. Allison, hintayin mo ako dito. Babalik agad ako. Ano ang ibig mong sabihin? Philip, buksan mo ang pinto. Allison, hindi kita hahayaang lumabas at magdulot ng gulo muli sa pagkakataong ito. Dito ka na lang sa bahay at hintayin ako. Ngayon, lulutasin ko ng tuluyan ang usapin kay Beth. Hoy! Dapat narito na si Caleb sa lalong madaling panahon. Henry, anong ginagawa mo rito? Mukhang naiwan ka na naman. Kung naparito ka para pagtawanan ako, umalis ka na. Sa tingin mo pinaghirapan kitang hanapin para lang pagtawanan? Ano pa? Dumating ka ba para iligtas ako? At kung sasabihin ko, oo, Sa tingin ko, utang ko sa'yo ito. isasakay kita. Hindi na, salamat. May sarili akong sasakyan. Kumusta? Nasaan ka na? Miss Lloyd, tumingin ka sa harap! Narito na ang sasakyan ko. Salamat sa araw na ito. Salamat, yun lang? Well, anong gusto mo? Masyado bang mahingi ang isang pagkain? Hindi naman. Ayos. Padadalhan kita ng lokasyon. Sige. Matagal ka na ba rito? Mas maaga si Ginoong Fuller. Bakit hindi ka na lang umakyat? Akala ko kailangan ninyong dalawa ng oras na kayong dalawa lang. May maling akala ka ba? Wala namang anuman sa pagitan namin ni Henry.
Talaga? Akala ko mas masaya kang makita siya kaysa sa akin. Paano mo naman nasabi yon? Ang pinakamabisang paraan para makalimot sa nakaraan ay magsimula ng bago. Masyado kang matagal sa internet. Oo nga. Kumusta na ang plano para makuha ang mga shares ng Nolan Corp? Nakialam si Ginong Fuller, ang shares na hawak natin ngayon ay hindi sapat para guluhin ang Nolan Corp. Siya nga pala. Sa tingin ko, pwede mong kausapin si Ginoong Fuller at tanungin kung pwedeng ibenta niya sa atin ang shares ng Nolan Corp para tayo na ang maging pinakamalaking shareholder. Susubukan ko. Buti na lang naagapan si Beth. Kung hindi, paano ko haharapin ang kapatid mo sa langit? Dahil okay na si Beth. Alis na ako. Alis ka na? Hindi pa nagigising si Beth. Dito ka matutulog ngayong gabi para kapag nagising siya at may naisip na naman na kalokohan. Dito ka matutulog ngayong gabi, baka magising siya at magkaloko-loko ulit. Maglalagay ako ng 100 bodyguard. Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi mo siya mababantayan, ang mga bodyguard ang gagawa nun. Kung kulang ang 100, dadagdagan ko pa ng 20, 50 o 100 pa. Sila ang magbabantay sa kanya. Nababaliw ka na ba? Piyanan mo siya, hindi kriminal. Kaya alam mo, nabiyanan ko lang siya. Alam kong pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw, pero si Beth makakapagpakalma lang kapag nakita ang mukha mo. Hanggang kailan ko siya papayagan? Habang buhay? Anong klaseng ugali niyon? Kakakapanganak lang ni Beth ng 2 sa mga anak ng kapatid mo. Anong problema sa pag-aalaga mo sa kanya? Kailan ka naging ganito kalamig? Alam na alam ko ang iniisip mo. Pero uulitin ko. Ang asawa ko, si Allison lang. Patay na si Paul. Kahit pilitin mo akong pakasalan ng asawa niya at palakihin ang mga anak niya, hindi ako magiging siya. Philip. Hindi ko sinasadya. Philip. Hindi ko sinasadya. Alam ko. Sa puso mo, wala akong sinabi kay Paul. Kung buhay pa siya, hindi mo man lang ako lilingunin. Siya ang obra maestra mo. Samantalang ako'y isang depekto na ayaw mong kilalanin. Hindi totoo yan. Pagkamatay ni Paul, ginawa ko ang lahat para umayon sa inaasahan mo. Sinubukan kong maging isang perpektong anak sa paningin mo. Pero sa huli, hindi ako siya. May sarili akong pagmamahal at sariling buhay. Kung pipilitin mo akong maging katulad niya, edi ituring mo na lang akong patay. Philip. Philip. Mr. Nolan, bumagsak ang presyo ng ating stocks. May isang tao na maramihang bumibili ng ating shares. Sa ganitong bilis, maaaring mapanganib ang pundasyon ng kumpanya. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Hindi ba't sinabi kong bantayan mong mabuti? Paano nangyari ito? Nagbabantay naman ako, perang biglaan lang pumasok ang mga pondong iyon nang walang anumang babala. Alam ba natin kung saan nanggaling ang mga iyon? Hindi. Sa opisina. Opo. Mr. Moore, may nakita kami. Isa sa mga pondo ay galing sa Fuller Corp. Hindi pa namin nasusubaybayan ang isa. Sige,
Nakuha ko na. Mr. Nolan, Magsalita ka. nasubaybayan na namin ang isa sa dalawang hindi kilalang pinagmulan ng pondo. Sino? Si Mr. Fuller. Si Henry Fuller. Oo. Dapat alam ko na siya pala. Alamin mo kung siya ang kumuha kay Allison kagabi o hindi. Opo. May napili na akong lugar. Magkita tayo sa tanghali. Sige. Paumanhin. Matagal ka bang naghintay? Maaga akong dumating. Salamat. Mag-order na tayo. Nakapag-order na ako. Nakapag-order ka na? Waiter, ihain mo na ang pagkain. Sige po. Kung hindi lang ako masyadong marunong, iisipin kong ikaw ang manlilibre ngayon. Wala akong problema dyan. Hindi pwedeng ganoon, mas lalo lang akong mabaon sa utang sayo. Wala rin akong problema doon. Sana'y mag-enjoy kayo. Nag-imbestiga ka ba? Sa akin? Ilang beses na tayong kumain ng magkasama. Hindi naman mahirap mag-order ng ilang putahe na gusto mo. Tikman mo. Magaling ang chef dito. Sige. Anong problema? Masama ba? Hindi. Kasi may itatanong ako sa'yo. Ano yon? Kamakailan lang bumibili ka rin ba ng mga shares ng Nolan Corp? Kamakailan, ikaw din ba ang bumibili ng shares ng Nolan Corp? Din? Sa totoo lang, ako ang kumakalaban sa'yo. Sa pagbili. Akala ko mga dayuhang mamumuhunan. Hindi ikaw. Alam mo na ang sitwasyon ko. Gusto kong makipaghiwalay kay Philip, pero ayaw niyang pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. At masyadong matagal ang isang demanda. Kaya ikaw ang nag-control sa narrative para bumili ng shares at pilitin siyang makipaghiwalay? Pwede mong sabihin yon? At yung report tungkol sa pagkalaglag? Totoo yon. Hindi ko alam na ikaw pala yon. Kung gusto mo, maaari kong ibigay sa'yo lahat ng shares. Salamat. Sabihin mo lang ang presyo mo. Akala nila lahat isa kang walang magawang ulila. Kahit si Philip, akala niya sinusuportahan kita. Kung malalaman nila na ang kapangyarihan mo sa pera ay kayang guluhin ang kanilang kumpanya, paano kaya? Magre-react yon? Malamang iisipin nila na nagsisinungaling na naman ako. Nakakatawa ang kamangmangan. Pwede kong ibenta sa orihinal na presyo. Pero gusto ko ng front row seats. Sigurado ka? Oh, Deal. Saan mo itinago si Allison? nagtatanggol lang ako. Matagal mo na bang gustong-gusto siya? Ano naman kung oo? Dapat kaibigan kita. Kaibigan? Kung wala siya, hindi mo karapat dapat tawagin akong ganon. Ikaw? Ikaw ba yung agresibong bumibili ng shares ng kumpanya ko nitong nakaraan?
O iano ngayon? Tigilan mo na yung pag-aaksaya ng oras mo. Si Allison. Hindi ka kailanman magugustuhan. Wala akong pakialam kung gusto niya ako o hindi. Ayoko lang na gusto ka niya. Henry. Magsalita ka. G. Nolan, nandito na ang board. At gusto kang makausap. Sige. Kaysa mag-aksaya ka ng oras sa pakikipagtalo sa akin, asikasuhin mo na lang ang board mo. Baka hindi ka na magtagal bilang CEO. Henry, hindi pa tapos ang usaping ito. Philip, ang mga personal mong problema ang dahilan kung bakit naging sentro ka ng atensyon at pinabayaan lang namin. Pero ngayon, naaapektuhan na nito ang kumpanya. May utang kang paliwanag sa amin. Oo, bumabagsak ang mga shares natin at wala kang ginagawa. Paano mo ipagtatanggol ang posisyon mo bilang CEO? Hindi nangyari ito nang buhay pa si Paul. Sinabi ko na. Hindi siya kasing galing ni Paul at hindi karapat-dapat sa posisyong ito pero ayaw ninyong makinig. Ngayon tingnan mo ang gulo na ito. Madaling sabihin iyan ngayon. Ang mahalaga ay malutas ang kasalukuyang krisis. Madali. Nagsimula ito kay Allison. Papaliwanagin mo siya. Dasang tiyade. Chismis lang. Makakatulong iyon para mabawi ang mga lugi ng kumpanya. Oh, magandang ideya iyan. Philip, papag-apologizein mo si Allison ngayon. Lahat kayo ay bihasa na. Pero itong maliit na issue, ang nagpapaaligaga sa inyo. Ano ang pinagsasabi mo? Ang asawa mo ang may gawa nito. Sinusolusyonan lang namin ito. Eksakto, kung hindi mo ito mahawakan, huwag mo kaming sisihin. Kung tututol kami sa iyo. Lahat kumalma kayo. Inilunsad na namin ang kontingensyang plano. At babalik agad ang presyo ng shares. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, kaya mo bang hawakan to? Dunbar, anong sinabi mo? Anong kontingensyang plano ang inilunsad mo? Ang sitwasyong ito ay sanhi ng mga pekeng pahayag ni Allison online. Nakakuha kami ng ebidensya na ginawa-gawa niya ang mga medical record at inilabas na ito ng opisyal sa pamamagitan ng kumpanya. Humupa na ang galit ng publiko at tumitibay na ang stock. Mag-a-announce din ako sa madaling panahon na nakikipagnegosasyon si Philip para sa diborsyo kay Allison. Ma! Tumahimik ka. Hindi ngayon ang oras para sa emosyon. Itinayo ng tatay mo at ni Paul ang kumpanyang ito mula sa wala. Dapat nating protektahan ito kahit ano ang mangyari. Mr. Dunbar, totoo ba ito? Siyempre, makakapagpatunay si Beth. Lahat huwag kayong mag-alala. Makikipagtulungan ako sa inyong lahat para malampasan natin ang krisis na ito. Maavore. Alam ko na, hindi naman siya tunay na banta. Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Huwag kang magbiro. Pinagtatanggol mo pa rin siya sa panahong ganito? Pwede akong magkompromiso sa ibang bagay. Pero hindi sa aking pagsasama. Ikaw? Rowena, mahal pa rin ni Philip si Allison. Hindi natin dapat siyang pilitin. Mahal mo siya, pero mahal ka ba niya? Kung iginagalang ka niya bilang asawa, hindi niya tayo ilalagay sa kahihiyang ganito. Malinaw na ang sinabi ko, walang hiwalayan. Miss Dunbar, masyado pang bata si Philip. Kapag tapos na ito, dapat nating suriin muli ang kanyang posisyon bilang CEO. Tama. Hindi na natin pwedeng hayaan na masira ang reputasyon ng kumpanya ng ganito. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang makapag-isip ng maayos si Philip, kakausapin ko siya. Philip, hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan mo dahil sa isang babae. Paayos mo kay Allison ang lahat at susuportahan kita bilang CEO. Philip, pumayag ka muna. Kung mawala ang posisyon mo, hindi mo na siya mapoprotektahan sa susunod. Anong ginagawa mo rito? Hala, nandito na pala lahat. Panloob na pulong ito. Umalis ka na rito ngayon din. Bakit niyo ako tinitingnan? Allison, sakto ang dating mo. Hinahanap nga kita.
At heto ka na. Ito ang Nolan Corp. Huwag mong dalhin dito ang mga mumurahing plano mo dito. Allison, dapat tawagan mo akong Ms. Lloyd. Miss Lloyd, ang kalokohan. Hindi ka karapat-dapat. Sa ngayon, hawak ko ang 27% ng shares ng Nolan Corp. Higit pa sa hawak ng anak mo, kaya ang tamang pagtawag ay Ms. Lloyd. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Paano mo magagawang magmay-ari ng ganun karami sa kumpanya namin? Allison? Sinusubukan mo bang iwasan ang isang public apology sa pamamagitan ng pagpapanggap nito kasama ang mga artista? Ginawa mo na rin ito sa ospital. Narito ang buong board. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Gawa-gawa lang pala ang lahat. Philip, binalaan na kita na ang mga taong katulad natin ay dapat mag-asawa sa loob ng parehong klase o ito ang mangyayari. Naaalala kita. Ikaw yung patuloy na nagsisikap na ipare si Philip sa iyong apo. Ngayong hiwalay na kami, pwede na siyang pumalit. Bagamat baka, may competition pa rin siya. Tigilan mo na ang kalokohang ito. May asawa na ang apo ko. Pwede namang magdiborsyo. Pareho kayong pangalawang kasal, kaya wala kayong karapatang humusga. Philip, maliwanag na nababaliw na ang asawa mo. Ilabas mo siya ngayon din. Allison, hindi ngayon ang tamang panahon. Sumama ka na sa mga tao mo. Allison, tumayo ka. Hindi para sa iyo ang upuang iyan. Lahat dito ay bihasa na sa negosyo. Sigurado akong alam ninyo kung tunay o peke ang isang dokumento. Parang tunay ito. Imposible. Isa lang siyang ulila. Paano siya nagkaroon ng napakaraming shares? Peke lang yan sigurado. Miss Dunbar, hindi basta-basta napopeke ang ganito. Tingnan mo ng sarili mo. Saan mo nakuha ang napakaraming shares? Ikaw, di ba? Binigay mo sa kanya ang shares mo? Pamanayan ni Paul, paano mo nagawa ito? Huwag kang maghinala ng basta-basta. Hindi ako interesado sa kanyang mga ari-arian. Eh paano ka nagkaroon ng napakaraming shares? Hindi mo kailangang malaman yon. Ang kailangan mo lang malaman ay mula ngayon, ako ang may control sa Nolan Corp. Wala ka kundi isang walang kapangyarihang ulila. Akala mo makokontrol mo kami? Panaginip lang yan. Ang pinunit mo ay kopya lang. Kung gusto mo ng higit pa, nandito ako. Ikaw! Nanay. Si Henry ba ang nagbigay sa iyo ng shares? Para sa record, ang mga shares na yon ay ibinenta, hindi ibinigay. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Hindi niya kayang bayaran ang ganon karaming shares sa presyo ng merkado. Philip, ano sa tingin mo ako? Isang walang kwentang tao na umaasa sa iyo parang parasito? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Yan mismo ang ibig mong sabihin. Ikaw at ang pamilya mo pareho kayong maliit ang tingin sa akin. Akala mo pabor sa akin ang pakikasal sa iyo, kaya pinipigilan mo akong lumaban sa pamilya mo. At hinahayaan mong hamakin nila ako. Allison, ako. Pero hindi na mahalaga yon. Ayaw ko nang maging asawa mo. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo ngayon, o ako ang mamamahala sa kumpanya mo. Sige, pirmahan na natin. Dito mo dalhin. Huwag kang mag-alala. Ayaw ko ng kahit anong bagay mula sa'yo. Hindi yon ang hinahanap ko. Philip, pirmahan mo na. So ang buong setup na to ay para pilitin akong pumirma. Oh,
Paano ka binrainwash ni Henry? Para ipagkanulo ang pagsasama natin? Wala siyang hipag. Totoo. Wala akong hipag. Sa totoo lang, ako lang ang anak. Tinatanong ba kita? Hindi kita kinakausap. Huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Halatang naka-move on na siya. Pumirma ka na. Hindi ako pipirma niyan. Hindi mo siya magiging kasama ng hayagan. Nababaliw ka na ba? Bakit mo pa siya pinapanatili? Hindi ba ito sapat na kahihiyan? Pumirma ka na. Ang Nolan Corp ay pamana ng tatay mo at ni Paul. Ganito mo lang ibibigay? Magpapalipat-lipat siya sa libingan. Ayaw mong pirmahan? Sige. Tatalon ako sa building na ito. Ako na ang haharap para humingi ng tawad. Ma, Pipirmahan mo ba o hindi? gagawin ko. Napirmahan na. Pwede ka nang umalis. Miss Lloyd, ayos na ang lahat. Bakit bumababa na naman ang shares? Ikaw na naman ba ang may pakana nito? Allison? Pirmado na ni Philip ang mga papeles. Bakit pinagkakalat mo pa rin ang mga kasinungalingan tungkol sa akin online? Anong ginawa niya? Allison, masama ka! Ginawa mong peke ang miscarriage report, ngayon naman ay nagpapanggap ka na si Beth ang naglagay sa doktor para ipahamak ka? Paninirang puri? Alam mo ba kung nasaan na ngayon ang surgeon? Na nag-opera sa akin? Bakit mo binabanggit yon? Ginugulo mo ba ang isip namin? Nahuli na siya. Dahil sa pagbabago ng mga record ng pasyente. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ka naniniwala sa akin, naniniwala ka ba sa pulis? Philip? Wala akong alam dyan. Talaga? Kung ganon, pakinggan mo ito. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang kay Philip Na walang record ng pagpapalaglag ni Allison. at bibigyan kita ng malaking gantimpala. Kahit mawalan ka ng trabaho, ayos ka na habang buhay. Philip, maniwala ka sa akin. Hindi ko yan sinabi, peke yung recording na yan. Wala akong dahilan para gawin yan. Wala? Ang paghahangad mo kay Philip ay sapat na dahilan. Tumigil ka. Ay tapos ka na magpanggap na mabait? Ang recording na ito ang pangunahing ebidensya na ibinigay ko sa pulis. Napatunayan ng tunay ito. Kung gusto mo, maadis kong ipadala ito sa'yo para ikaw mismo ang mag-verify. Allison, huwag kang magpalipat-lipat ng usapan, sinabi mo. Kapag si Philip pumirma na sa kasunduan, hindi ka makikialam sa kumpanya. Hindi ko yon sinabi. Ang sabi ko, ako ang mamamahala sa kumpanya kung ayaw mong pumirma. Hindi pa nangyayari yon, di ba? Sa ganitong takbo, malulugi ang Nolan Corp. Hindi yon responsibilidad ko. Allison, dahil lang sinusuportahan ka ni Henry, hindi ibig sabihin hindi ka na matatalo. Makinig ka, kung hindi ka titigil, sisiguraduhin kong sabay-sabay tayong malulugmok.
Ano? Ang daming tao. Malalaking salita. Kung hindi ka takot kay Henry, ako kaya ang takutin sa'yo. Sino ka? Huwag mong sabihing kasabwat ka rin niya sa pagpapanggap. Pagpapanggap? Siya ang tagapagmana ng pamilyang Hodgson, hindi niya kailangang magpanggap. Ang pamilyang Hodgson? Sandali. Ikaw ba si Liam Hodgson? Liam Hodgson? Imposible. Hindi ako nagkakamali. Ang singsing sa kanyang kamay ay ang sagisag ng mga Hodgson. Ang pinuno lang ng pamilya ang pwedeng magsuot nito. Kung ikaw si Liam Hodgson, di siya ay... Siya lang ang pamilya ko sa mundong ito. Siya ang bunsong kapatid ko. Imposible. Isa lang siyang walang kapangyarihang ulila. Paano siya naging kapatid mo? Allison, totoo ba ang sinabi niya? Liam, Ano? bakit ka nandito? Akala ko sabi ni Caleb abala ka. Kailangan kong pumunta or baka makalimutan mo ang daan pa uwi. Hindi naman. Gusto ko lang ayusin ang lahat bago umuwi. May nagbibigay ba ng problema sa'yo? Ayos lang, naayos ko na. Bebeding. Dahil tapos na ang lahat, umuwi na tayo. Sige, Aba, aalis na sila. hindi inaasahan. Mga Hodgson kasi, oo nga. Ginang Dunbar. Bakit hindi mo kami sinabihan na si Allison ay mula sa pamilyang Hodgson? Sisiraan mo kami. Bilis! Habulin natin at humingi ng tawad kay G. Hodgson. Baka tayo'y patawarin niya. Tara na, umalis na tayo. Wala na tayong pag-asa ngayon. Philip, ikaw ang lumapit kay Allison. Nagustuhan ka naman niya nun. Sabihin mo sa kanyang huwag kaming targetin. Oo, nilayuan ko siya nitong mga nakaraang taon pero hindi ko naman siya sinaktan. Ma, pinipilit mo lang akong pirmahan ang kasunduan sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay mo. Hindi ko alam. Wala akong ideya na isa siyang Hodgson. Kung alam ko lang, Kung alam mo, tratuhin mo kaya siya tulad ng pagtrato mo kay Beth? Mas mabuti pa. Huli na ang lahat ngayon. Si Allison ay hindi na babalik. Iimbestigahan ko ang recording. Hanggang sa panahong iyon, mas mabuti pang huwag kang lalabas ng Nolan Manor. Philip, Pumunta na ako sa pulisya, matibay ang ebidensya at umamin na ang doktor. Si Beth ang nagbayad sa kanya para panghimasukan ang medical records ni Ginang Lloyd. At patuloy pa ring bumababa ang stock ng kumpanya kasabay ng pagsasara ng mga proyekto. May malinaw na nagsasabotahe sa atin. Sino ito? Ang Hodgson Corp. Hindi na sila nag-aatubili na magtago pa. Ano na ang gagawin natin sa ganitong sitwasyon? At hindi na tayo pala magtatagal. Ano pa ang magagawa natin? Mga Hodgson sila. Sa tingin mo ba, may laban tayo sa kanila? Umuwi ka na lang. Sige. Ginoong Nolan, ito ang tunay na medical record ni Ginang Lloyd. Tuloy po. Ginoong Nolan, wala pa po kayong kinain mula nang umuwi kayo. Kahit anong mangyari, huwag niyo pong pabayaan ang kalusugan niyo.
Alam ko. Maaari ka nang umalis. May iba pa ba? Ginong Nolan, sa palagay ko po, kailangan niyong makita ito. Hindi ko sinasadyang na-record ito nang nanganak si Gieng Snell. Bakit ngayon mo lang ipinakita sa akin? Ako po ay natakot. Ano ang ibig mong sabihin? Wala pong katayuan sa pamilya si Jiang Lloyd, samantalang kakapanganak lang ng kambal ni Jiang Snell. Kung ipinakita ko ito, walang tatayo para kay Jiang Lloyd, at baka ako pa ay mawala ng trabaho, kaya itinago ko ito. Walang sino mang tatayo para sa kanya. Ako ang asawa niya. Marami na siyang pinagdaanan. Sa tingin mo ba ay gagawin ko? Tama. Bakit ko ikaw sinisisi? Ako ang... Hindi naniniwala sa kanya. Malinaw na siya ay... humihingi ng tulong. Ginoong Nolan, mahal mo ba talaga si Binibining Lloyd? Kung hindi ko siya mahal, bakit ko siya pakakasalan? Pero kung mahal mo talaga siya, bakit mo hinayaan na siya'y pagmalupitan ng iba? Ako ba talaga ay... ganon kalupit sa kanya? Oh, ang asawa ko ay hindi kailanman gaganyan sa akin kung paano mo tratuhin si Binibining Lloyd. Ginong Nolan, babalik pa kaya siya? Maaari ka nang umalis. Sige. Phil. Allison? Kailan ka uuwi? Pirmado na ni Philip ang kasunduan sa diborsyo. Ang abogado na ang bahala sa iba pa. Maaari na akong sumama sa iyo pabalik kahit kailan. Kahit kailan? Kung gayon, paano naman si Henry? Henry? Bakit mo siya binabanggit? Baka hindi makakasabay sa atin ang mga Fuller, pero sa tingin ko medyo matalino si Henry. Kung talagang gusto mo siya, maaari ko itong tanggapin kahit pa ayaw ko. Liam, wala akong anumang relasyon sa kanya. May sinabi ba sa'yo si Caleb? Wala akong sinabi kay G. Hudson. Hindi siya. Nagsaliksik ako tungkol kay Henry at may nakita akong kawili-wili. Ano iyon? Kung hindi mo siya gusto, hindi mo na kailangang malaman. Liam! Wala akong alam. Rowena, wala akong ideya. Si Allison pala ang nawawalang anak ng pamilyang Hodgson. Nasa malaking problema na ako ngayon. Tulungan mo ako. Beth, hindi kita matutulungan ngayon. Ako mismo, nasa problema. Binigyan mo ang pamilya namin ng 2 anak. Hindi ka namin pababayaan. Rowena! Rowena! Philip, bakit ka nandito sa ganitong oras? Mauti ang trato ko sa'yo. Bakit mo hinabol ang asawa ko? At ang anak ko? Hindi. Hindi mo naman sasabihin. Peke rin ang video na ito, di ba? Pina-verify ko na ito. Tulad ng naunang audio, totoo ito. Oh, tinulak ko si Allison. Eh ano naman? Hindi kita kailanman nagmakaawa na dalhin mo ako sa ospital. Ikaw, ang tumanggi sa kanya, ikaw, ang pumatay sa sarili mong anak.
Ikaw ang pumatay sa sarili mong anak. Paano? Nabubuhay ang isang taong kasing sama mo? Bakit si Paul? Ay napangasawa ang isang tulad mo? Mabangis? Eh ano naman kung ganun ako? Mabait si Allison, 'di ba? Ano naman ang naitulong sa kanya nun? Kung hindi dumating yung kapatid niya, matagal ko na siyang pinatay. Hindi mo na magagawa yun. Ikaw ang karapat-dapat na magdusa sa impyerno. Ano? Akala mo ba maibabalik mo pa siya? Huwag kang mag-ilusyon. Hindi ka naman mas mabuti kaysa sa akin. Hindi ako patatawarin ni Allison at hindi ka rin niya patatawarin. Hindi yan. Problema mo. Tungkol sa'yo, ako mismo ang bahala sa'yo. Anong ginagawa mo? Philip, nababaliw ka na ba? Bakit mo in-upload yung video? Kung masisira ako, isasama kita. Eh di ganun na lang. Isa kang tunay na baliw. Hindi ako. Ikaw yon. Kaya, ililipat kita sa ibang lugar. Hindi. Philip, saan mo ako dadalhin? Ako ang ina ng mga anak ng kapatid mo. Kung saktan mo ako, pagbabayaran mo yan balang araw. Sa tingin mo ba, gusto nila ng inang may sakit sa pag-iisip? Anong ibig mong sabihin? Saan mo ako dadalhin? Sa ward ng mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Hindi, ayoko. Wala akong sakit. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na sila. Aalagaan ka nila ng mabuti. Manatili ka lang dyan. At magbayad sala para sa anak ko. Hindi. Hindi mo ito magagawa sa akin. Kung malaman ito ni Rowena, hahabulin ka niya. Philip, ang tanga-tanga mo. Hindi mo alam ang tama sa mali. Magdudusa ka dahil dito. Nasaan si Beth? Saan mo siya dinala? Sa ward ng mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Binabaliw mo ako, patay na si Paul. At ngayon, itinapon mo naman ang hipag mo sa ward ng mga baliw. Sinisira mo ba ang pamilyang ito? Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Ayaw mong makinig. At ipinilit mong pakasalan si Allison. At ngayon nawala na ang lahat sa atin. Bakit hindi ikaw ang namatay? Bakit si Paul ang namatay? Inamin mo na rin sa wakas. Oh, sana ikaw na lang ang namatay imbes na si Paul. Wala kang sinabi sa kanya. Pero ikaw pa rin ang buhay. Kung nandito pa siya, hindi sana bumagsak ang kumpanya. Hindi sana nawalan ng magulang ang apo ko. Pero anong magagawa mo? Mahal mo siya. Pero wala na siya ngayon. At hindi ako magiging katulad niya. Paul! Henry, ikaw, Nagbibiro lang ako. hindi ko sigurado kung ano ang ibig mong sabihin. Kung tungkol sa trabaho, uunahin kita sa mga susunod na proyekto. Kung personal, pasensya na, hindi pa ako handa para sa bagong relasyon. Nakuha ko. Pero pwede ba akong magtanong? Gusto mo pa rin ba si Philip? Tinanong mo na, yan sa akin dati? Ang sagot ko, hindi pa rin. Natutuwa akong marinig yan. Kumusta? Ganun ba? Anong problema? Kailangan ko nang umalis ngayon. Ihahatid kita. Sasakay ako sa sarili kong sasakyan. Lumabas ka ba para salubungin ako? Ikaw ba ang nag-post noon? Oh, pero kagabi ko lang nalaman yon. Bakit mo ipinost yon? Alam mo, wala ka nang ibang pagpipilian ngayon. Alam ko. Ang kapalaluan ko ang dahilan kung bakit nawala ang ating sanggol. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kaya ngayon naniniwala ka na totoo ang sinabi ko.
paumanhin. Itago mo na lang ang paumanhin mo. Marahil ayaw lang ng sanggol ng isang amang katulad mo. Kaya umalis siya. Allison, alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Pero mula nang mag-propose ako, hindi ko naisip na iwan ka. Ikaw lang ang naging tanging tao. Para sa akin. Wala nang saysay ang lahat ng sinasabi mo ngayon. Philip, kung meron ka talagang kahit kaunting pagsisisi sa akin at sa sanggol, huwag ka nang magpakita muli. Ayaw mo. Ba sa akin? Ayaw? Ayaw mo lang sa taong minsan mong minahal. Wala na akong nararamdaman para sa'yo ngayon. Umalis ka, hinaharangan mo ang daan ko. Pumunta ka sa impyerno? Mamatay ka. Pumunta kayong lahat sa impyerno. May nasugatan. Pumunta tayo sa ospital. Tara na. Kumuha ng ambulansya ngayon din! Allison, ayos lang ako. Tumigil ka sa pagsasalita. Allison, masakit ng kaunti. Pwede bang huwag kang masyadong mabagsik sa akin? Kung alam mong masasaktan ka, bakit ka pa sumugod? Nabigo kita. Noon. Ngayon hindi ko hahayaang masaktan ka sa harap ko. Sa tingin mo mapapatawad kita dahil dito? Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo. Allison, talagang humihingi ako ng paumanhin. Pinakasalan kita pero hindi kita inalagaan ng maayos. Akala ko, kung masusunod ako kay mama, magugustuhan niya ako. Tulad ng pagkamahal niya sa kuya ko. Tumigil ka na. Nagkamali ako. Allison, hindi ko maaasahan na mahalin ako ng taong hindi ako mahal dahil lang nagbago ako. Dapat ay kumapit ako sa taong tunay na nagmamahal sa akin. Sinabi ko nang tumigil ka na. Allison, ako talaga. Aalis ako kasama si Liam. Malamang hindi na ako babalik. Nakita mo ba ang ating sanggol doon? Maganda ba siya? Lalaki ba o babae? Philip, ang panahon ngayon nagpapaalala sa akin ng unang pagkikita natin. Pero hindi pa rin kita patatawarin. Kumusta? May nakaupo na ba dito? Anong ginagawa mo dito? Kung ikaw ang aasahan ko, kailangan kong maging aktibo.